Morning. So karong kabuntagon mga igsoon, atong ipadayon ang atong series The Churches in the New Testament. And sa atong pagsuroy sa mga kasimbahanan sa unang panahon, magkat-on ta. Kay kung wala tay tan-awon nga mga ehemplo mga igsoon, masipyat ang atong pagtrabaho sa buluhaton sa Ginoo. We need the example of the apostles sa pagsugod nila. So, atong ipadayon ang the church in Thessalonica. This is part number 4 already. Atong ipadayon ang pagtuon sa Thessalonian church. Let's all stand, magampo sa ta. Our gracious Heavenly Father, once again, we thank you, Lord, and we praise you for the strength that you have given to us today. And thank you for gathering us here. And I pray that you will help us, Lord, to honor you, to praise your name as we gather in your place. And please allow me, O God, to preach your word with boldness and with your power. I pray, dear God, that you will allow me, O Lord, to deliver your message according to your will. And I pray, dear God, that you will allow each and everyone to really understand your message, O God. And this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Nagpadayon ta sa ikaduha nga point ani mga igsoon, the characteristics of this church. Ang mga pamatasan nga angay natong i-learn karong kabuntagon. So, ipadayon nato sa letter I. Sumpay naman lang ni. Letter I. The church may have been tolerating immorality. Subo nga panandungon mga igsoon, naagyoy mga pagpabadlong. O kani nga panahon mga kaigsunan, gibadlong sila ni Apostle Paul kabahin sa ilang moral. Now in 1 Thessalonians chapter 4, verses 1 to 9, nadiri ang account mga igsoon nga gibadlong sila ni Apostle Paul, gitudluan sila unsaon paglakaw nga taas ang moral sa matag Kristohanon. And I hope that we are going to learn this as well. The Bible says in verse number 1, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. Kung dili nato tugutan ang atong kaugalingon to walk with the Lord, mga kaigsunan, di gyud ta kapadayon. I'm telling you, without the Lord Jesus Christ, nga naggiya nimo, nga nagkuyog nimo mga igsoon, ug wala ka nisunod sa guidance sa Ginoo, dili gyud ka kapadayon. Well, we can see a lot of believers on Sunday, they are not in church. Tuwa sila somewhere else, naglingaw-lingaw, feeding the lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes. Ilang busog mga kaigsunan, and they are not worshiping God. Mao na nga daghan kayo mga Kristohanon karon nga giinvisan sa kinabuhi ni Christ. Naliman ka unsay price mga igsoon nga gibayad ni Christ para ta maluwas? Tay pa nakasabot mo sa price? It is the life of Christ. Ingon ana ka mahal ang iyang pagpalit nato mga igsoon, unya pagkahuman gihangyo lang sa Ginoo nato nga mga linuwas. I need you to be with me on my day. Sa usa ka semana, usa ka adlaw, gipangayo sa Ginoo mga kaigsunan nga imong i-perfect. And if you want to learn more na mga services sa Wednesday, Saturday, mayon na yung nga, grabe, nanay Sunday, napay Wednesday, napay Saturday. Tanawa sa Bible, di ba? Everyday sila. They meet every day in the temple. Muna kanindot unta kung matag simbahan kada Domingo, abli ba? Di ba nindot na? Unya gareklamo na ang mga Kristohanon kay grabe oy, napay Wednesday, napay Saturday, unya napay Sunday, tibok adlaw pag yun. Mo na sa ilang pagreklamo, tungao nilang Domingo. Sakit mga kaigsunan kasing-kasing sa Ginoo.
Muna ningon diri sa Bible instruction ni Apostle Paul, ayaw gyud mo sugot nga maglakaw mo without the Lord. Kay dili gyud mo kamadayon. Kay mao man ay reason nga no maka-abound ta more and more because of the Lord. Sa atong pakiglakaw sa Ginoo, in verse number 2, for ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. This is not the commandment of men, but this is God's commandment. In verse number 3, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from what? Fornication. O, paminaw mo, kaning problema ha, hagbay ra. Pangutan ko ninyo, karon problema ba ni? Ni samot. Ni samot mga kaigsunan. Now we know what fornication is all about. Doing something that is only for the married people. No, di na nato na klaruhog unsa na siya mga kaigsunan. Gibuhat nila ang dapat minyo ra ang mubuhat. Mao na nga dili pwede mga kaigsunan sa simbahan nga dunay ingon ani. Ingon si Apostle Paul, you cannot walk with the Lord, di mo kapadayon diha sa congregation of God if your life is in fornication. Mao na reason nganong nahog sa ingon ani nga gawi ang mga linuwas sa Ginoo because they are not walking with God. So kung wa ka nakiglakaw sa Ginoo, there's no more fear in your heart ngadto sa Ginoo. In verse number 4, the Bible says that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Dapat kay baw kaun saon nimo pagpalahi sa imong kinabuhi. Kanang sanctification, mga igsoon, you cannot allow yourself to be used by the devil in the world and then on Sunday, adi sa Ginoo. Dili pwede sanctification ang giingon sa Bible. Unsay pasabot na ng sanctification? Imo jud nga gi-separate ang imong self for the Lord. Pasabot, you should determine ang imong kaugalingon, i-determine nimo nga ang Ginoo ra gyud mo imo gamit nimo. Dahil pa nakasabot ha? So muna nga, do not allow, young people, do not allow, please, no trials. Wag you trials. Sultian ta mo, maglipay-lipay pa mong permiro, pero padulong mo kadautan. If you are not listening to the instruction of the Bible, magbasol jud kay gabot sa unahan. Because you can never take back the time nga imong giguba ang imong kinabuhi unya imong balikan unya imong ayuhon. No more. Sultian mo kausara maguba mga kaigsunan. Once nga ma-destroy na imong kinabuhi, destroy na gina. Imo na siyang dadon-dadon sa imong kinabuhi. Bo na nga imo gyud na i-preserve. Preserve yourself for the Lord. Tuguti nga ang yawa dili gyud maka-partake sa imong kinabuhi kay wala gyud siya labot nimo, di siya tag-iya nimo. Nangawat ra na siya. Wa gyud na siya kalabutan mga igsoon sa creation because he is also a created being. No? Hinimo ra sad na siya sa Ginoo. Siya mo'y pinakagwapo nga angel mga kaigsuonan nga gitawag og Lucifer. Ano kanang Lucifer unta, nindot gyud unta na ngangan. Pero giguba niya tungod sa iyahang garbo. He want to become like God. And that is why God throw him away. Unya gihimuan siya iyahang gingharian o ganaham jud ka maghari. Tagaan di ka gingharian nimo gitawag og hell. Pero ang iyang gingharian nagya po'y katapusan. Because death and hell, i-cast dito sa lake of fire, which is the second death, the final punishment sa mga tao nga wala ni dawat sa Ginoo. Kauban sila sa mga false prophet, kauban sila ni Satanas. Kay si Satanas sad silutan dito. Mga igsoon, ang batasan sa Kristohanon dapat dili kinopya ngadto sa kalibutan. You need to learn from the Bible.
You need to learn how to live your life according to what the Bible says. And that is why you need to possess your vessel sa sanctification. According to the Bible, you should know how to possess His vessel in sanctification and honor. Uy, tagay sa nag-value imong self, uy. Amen? Kamong mga young people, check upan ang inyong mga posting diha sa social media, mura nakagaladlad sa imong kaugalingon. Uy, paminaw mo. Kamong mga babae, tanawan na giunsa ninyo, kay ang kalibutan, nagladlad silang kaugalingon, ikaw po, apil-apil po ka. Mabito na reason nga, diwa ko ninyo gi-friend. Di rin ba mag-amen? Kinahanglan badlungon dyan mo. Ngano man, wala panilap ang yawa ninyo. Kay iya na ka sa Ginoo, gipalit na ka, you are purchased with His life. And that is why the devil wanted to destroy you. Nganong i-destroy man ka sa yawa? So that he could hurt God's feelings. Kay ang masakitan gyud sa diya maguba ka, kanang naghigugma nimo. Sultihan na ka, wa na'y makalabaw pas gugmas Ginoo nato. Usay ang parents, mura magmuaw ang iyang gugma sa iyang mga anak tungos kalagot, pero mubalik na gihapon. Mo manay gugma mga kaigsunan nga magpabilin, no? Second to God. Kaning gugma sa mga ginikanan ngadto sa ilang anak. Pero ang Ginoo ay pagkapahong ang iyang gugma nato. Mo na nga sa dihang ma-destroy na ang imong kinabuhi, siya mo'y number one masakitan mga igsoon. And that is why favorite kayo sa yawa nga gubo ng kinabuhi sa mga Kristohanon so that God will be heard. O tanawa, okay na ka nga ikay hinungdan, nasakitan ang Ginoo? Oh. Wa ka nag-value sa iyang sacrifices dito sa cross? Wala nimo gi-value ang iyahang pagnaog diri 33 ka tuig. Yang gipuy-an ang kalibutan nga wa mo dili gud siya unta muipon nato diri mga kaigsunan. Pero 33 years iyang gipuy-an ang kalibutan to save us. Unya pagkahuman iladlad lang nimo diha sa social media imong kaugalingon nga mura ka og way value. Mura ka may arang-arang pa ng for sale, pero mura ka sale. Mura ba og kanang wa na gyud ba? Mura mag ambot na lang gyud. Tarungan na ninyo eh. You put kanang big value of yourself. Mura careful mo kung sa inyo gipangbutang diha sa inyohang kanang account. Better pa, wa kay account. You are not listening to the messages of God for you. Manapasalamat bitaw ta nga gipang-post na mga kaigsunan, gihaguan gyud na kay kana nga mensahe nga mahatag sa Ginoo every time nga naay service diri. That message is for you to protect you. Para maprotektaran ka. Pero tanawag kung sa imong gibuhat, when you open your gadget diha sa internet, maubay imuhang tan-awon. Tanawag, maubay imong tan-awon. Muna di ka ma-instructionan. So you miss all the instruction and that is why di ka kaybaw unsaon nimo pag-preserve ang imong lawas kanang vessel nimo ba. Wa kaybaw unsaon nimo pag-sanctify. Wa ka kaybaw giunsa nimo pag-honor ang Ginoo pinaagi sa imong kaugalingon. Kay ngano man ang yawa naman mo'y nagdumala sa imong kinabuhi. And how can you please God with the instruction of the devil? We can only please the Lord with His instructions. Nga gisunod nato mga igsoon nga naa sa Bible kani kung sino nasulat diri. Amen. In verse number 5, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Tanawa unsa na? That is sexual desire. Hello? O, kumustahan na imong una-una diha?
Hilom ang mga young people ba? Kumustaha imong kaugalingon? Sultihan ta mo, young people, if you give in yourself into sexual kanang desire, maka-addict naman na. And once na-hook up na kaana, mga kaigsunan, you're going to bring that sa imong tibok kinabuhi. It will be your struggle. Muna nga, ingo pa si Duterte, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Magubag yun na. Dili naman pure ang imong mind. Dili na pure ang imong heart. Muna nga itabo na ang kaning the lust of concupiscence. Mauna na ang naa sa imong heart. Concupiscence is sexual desire. O sa gingon sa Bible, not! Ayaw! Not in sexual desire. Even as the Gentiles which know not God. Tanawa, kita mga Gentiles biyata. Sa dihang wala pa ang Ginoo sa atong kinabuhi, di ba okay ra na, acceptable sa atong unahuna, pero sa dihang dili na ka kanang iya sa yawa, iya na ka sa Dios, ingon si Apostle Paul, ayaw na mo ana. Not according to the Bible. Verse 6, that no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. Mo manay mo lead nato mga kaigsunan to hurt our brothers. And once you hurt your brother, ang imong gi-hurt ang Ginoo. Mo na nga mawala naman na sa imong pangunahuna. Dili na makakailag kinsa ang imuhang gipang-away. Wa na makailhon. Verse 7, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Kung sa may reason, yanong giluwas ka. Mabito na, less kayo ang gugma na to sa buluhaton sa Ginoo. Dili ta excited to gather into one place as one body, which is called the church. Dili ta excited ba? Nya dili ka excited unsay imong ma-learn something new para imong ibuhat dito sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang pagpangalagad di man diri sa sud, to mas gawas. Ang diri sa church is to worship God. To report to the Lord what have you done sa imong kinabuhi. Na diri ang offering, na diri ang worship, na diri ang honoring God, but to serve the Lord is out there. Unang sa pagpangalagad nimo mga igsoon, kung ig-adto nimo sa gawas ang imong gikuyugan, ang yawa naman. Amen. So start sa spiritual cleansing. Para sa dihang mahugasan na ang imuhang kinabuhi mga kaigsunan, muboil down na dito sa imuhang account, imo sa na i-cleansing, ipandelete na ni kini mga worldly diri. Kung ito na kinahanglan na to, i-maintain na to ang pagsimba na to, kinahanglan ang atong reason diri is to learn, not to find fault, but to learn, not to look at other brothers and sisters and laugh at them because of their weaknesses, because all of us have weaknesses. Muna nga ito pag-ani diri mga kaigsunan, paglig-on diha sa Ginoo. Wala ta gitawag ngadto sa kadautan, uncleanness, sa pagkahugaw, pero gitawag ta ngadto sa pagkabalaan. Verse 8, he, therefore, paminaw mo ni, he, therefore, that despiseth not man, but God, who hath also given unto us His Holy Spirit. Pag mangaway ka og linuwas sa Ginoo, nangaway ka sa Ginoo. Epa, naminaw mo diha. Musulti gani ka og bad ngadto sa linuwas sa Dios. You are not hurting that man. You are hurting God.
Alabaw na i-despise ninyo ang nagtudlo ninyo. Kaya mo man na ang pinakauna yun ninyo ma-despise. Muna magbantay mo mga kaigsunan. Tanawag, giunsa ka pagbugal-bugal sa yawa. Giunsa ka pagbugal-bugal sa yawa. Mawita na kaning reason, natay youth program, natay married ladies, groupings, gikuan sila, gipantudluan sila mga kaigsunan. Dili na kay para natay programa. Kundili para ma-mold nato ang matag usa diha sa Ginoo. Aron mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero sa buhaton, manglikay man di man mo apil. According diha sa mga tindahan, nag-report sila. Nasa daw mo'y meeting dito. Naunsa mo nga naaman diri atong tigumanan, di man dito sa gawas. Dili pa mahuman ang serbisyo, dili pa mahuman ang program sa youth. Tuwa na mo sa gawas, nag-meeting mo inyo. It is you nga naghimo og way, mga kaigsunan, nga ang yawa makadestroy sa imong kinabuhi. You should not do that. Ayaw mo pag-ingon anak, nga naman. Nagtuo mo nga nakabintaha mo. Wala, oy. Ikaw mo'y ga-destroy sa imong kinabuhi. Mo nakisay mo gipasakitan. Ang Ginoo, tanawa ra gunao, sabta ra gunang pulong si Ginoo. He therefore that despiseth not man. Don't you know that if you allow yourself to be away from the will of God, it is you who despiseth you. Dili man mister mga kaigsunan nga ang laing tao imo i-despise, you can despise yourself. Kaya nga naman imong baglikay nimo imong kaugalingon diha sa Ginoo. Ikaw mismo mo'y nagdaot sa imong kaugalingon. And eventually you are hurting God who saved you. Nya kinsa man ka nga mopasakit sa Ginoo be. Kamu mga mga young people, taguan ninyo inyong ginikanan. Sige mong pabadlong dito sa gawas. Nagtuo mo nga inyong ginikanan na inyong gipasakitan. You are hurting God. Nga nagluwas nimo. Nga nagluwas sa imong ginikanan. So dako kay na siya nga, krimen na mga igsoon in the sight of the Lord. Verse number 9. But as touching brotherly love, you need not that I write unto you. For ye yourselves are taught of God to love one another. Anawar ko na unsay gikuan sa Bible, gitudluan mo. Love one another. Ang gibuhat, labonay another. Nagkompetensya man. You need to love one another. You need to apply kung unsay gitudlo sa imuha diha, gikan sa pulong sa Ginoo. Mo na lisod. Sayo raman unta, pero nahimo siyang lisod because we are disobedient. Simple naman unta na. Amen? Now let's go to letter J. Letter J. It had some lazy members. Makita ba taan sa mga kasimbahanan? Kani mga taong tapulan, wag yung lami, ikauban sa kinabuhi. Kunya ka na rabang pagkatapulan, nagikan na sa panimalay. May lang ka mukhaon, di ka manghugas. May lang ka matulog, di ka maumanilhig. Unya, parte gadget mga kaigsunan, parte ni mong abtika, parte ni mong kugihana. Kani mga tapulan sa trabaho, kugihan sa kadautan. Ug unsa na makadaot nimo, mao na yung imuhang tagaag kabilinggan sa kinabuhi ba? Nakadungog ko dito ko sa ako'y gipalit sa SM kagabi. Nay ba kanang sakay stroller niya, nagpalit sila og kanang Bluetooth speaker ba niya. Ilang gipatuka dito sa bata. Nya niyo dito ang kanang maguwang sa bata nga dako na gidad ba. Diyon siya nga, I cannot sleep without the cellphone.
Giingnan sa isang mama. Pangitag laing bay. Pangitag laing bay. No. Bluetooth speaker ya. Moray patukaron. Dili cellphone. Ako nagampo jud ko, nag-desire ko mga kaigsunan nga katong balaod asa tong lugar nga bawal mag-cellphone ang 13 years old below. Di gyud paguniton og cellphone. 14 years old to 16 years old, no? Ato na lang iabot og 17 with the approval of the parents. With the guidance of the parents, kung unsa ilahang ablihan diha, dapat monitored kay mauna diha ang idara nga ang yawa makalugar sa ilang kinabuhi. Amen? Kanang 18, pag natudluan na nimo diha, hantod sa 17 years old, kanang 18, they will know what to decide, they will know how to live their life. Pero kanang di matudluan sabtang bata pa mga kaigsunan, bisa pag 30 anyos na, wag yung buot. Wag yun ay buot yun. Muna, 30 anyos na, tudluanan pa. Di ba dapat ikaw na nanudlo? Ngano, ikaw pa may badlungon. Muna, naminyo na. Badlungon gyapon. Unya kanira bang mga badlungon? Masuko badlungon. Mura jug korek. Di ba? Mura jug korek. Nya perti dito karong kay ngano man basta natudluan pagbutang dayog bar. No. Oh, wrong. Basta wrong na ang kinabuhi. Di na kasud ang mga instruction. Di na kasud ang mga badlong. Kay ngano man sila na may mo bar. No, do not enter. O tanawa. Kay wrong naman imong life. Pero correct mga kaigsunan, nindot kayo dawat na no? Di ba? Yung kanang wrong, suway good, ang imong kinabuhi, ibutang sa sakto. Di ba? Pag badlongon ka, malipay ka, pasalamat ka. Pagka ninduta ko na kay anak ba, nakasa, gibadlong nimo. Pagka magbadlong nimo, nihilak. Pagka maghilak, nagpasalamat. Pagka nindutas kasing-kasing ginikanan anak lagi, kaya bang, pa, salamat kay pa, imo kong gibadlong. Bisag nabunalan ba? Salamat kay pa, kinahanglan yun nako. Pero naa na ba'y nagpasalamat din nga mga anak, gibunalan sa ginikanan? Pagtarong mo, intawon, oy. Kanang bunal sa ginikanan, rod of correction na siya, mo na mutulid ni mo kay baliko na kaayo. You need that. You needed that, mga kaigsunan, kung nabunalan na ka. Dapat kinahanglan yun na nimo. Kay kanang pagkatapulan, epidemya na. Kinahanglan yun na siya, tambalan. Na, mo na'y, kuha na, karong panahon na, di lang kay simbahan, hasta pa ni Malay. Kalamidad na. Pagkakapuya anak nga kanang naa sa balay, pipila lang ang magtrabaho niya, daghan na muyo. Naliman ka anak nga, something na nanilhig ang uban nga nambid. Uy, makinambid, uroy ka nga naay nanilhig diya. Nya masuko pa kang maigo ka sa silhig. Uy, pahawa ka diha, pahawa. Kaya na limpyo. Bisag mo hawa na lang ka, nakatabang ka at least. Kaysa ang nanilhig mo'y mag-careful town, kay basig maigo ka, naunsa manin taon, nagkatapula na. May lang ka mo sulubog sa nina, di ka kay ba manlaba. Labara na sa pamilya, amen? Pag-abot sa simbahan, makugihan na. Pag-abot na sa simbahan,
Patsoy-choy ra na. Patsoy-choy ra na diri sa church kung tapulan na sa balay. Kay di gyud mo gamit ang Ginoo tapulan. Ingnon ta mo, di gyud mo gamit ang Ginoo tapulan. Sa Thessalonian church, mga kaigsunan, naay mga tapulan gibadlong ni Apostle Paul. 2 Thessalonians chapter 3, 6 to 10. Buhi pa mo? 6 to 10. Ginhawa mo panagsa. Ingon sa verse number 6, Now we commanded you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. So naay mga disorder, mga kaigsunan. Kung unsay gisugo, dili buhaton. Kung tanawan na mga tapulan, mutakdo ba? Ino ni mo, buhatan ni. Lain buhaton. Di yun mutakdo na mga tapulan. Mulihis yun na sila sa pagtuman. Muna siya ay something in common sa mga lazy. Dili katunong. Mubuhat-buhat man, pero di maoy gipabuhat. Muna nakapait anak nila. Muna nga, bisan pa og magtrabaho sila, di yun mapuslan. Kaya nga naman, wa man gikinahanglan. Ug unsa to'y gikinahanglan, dili nila trabahoon. Kaya kaning tapulan, disobedient man na. Muna natapulan na, tungod ka disobedient. Muna gisulti sa Bible, igsoon, sakit kayo ni, palayin na sila. Palai. O, ningon na Ginoo palai, nagamito na hinuon ka. Verse 7, For yourselves know how ye ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you. Nadiha ang paggiya, mga kigsunan. Ang pagpangalagad sa Ginoo according to what is written. Kay gisuwat naman itanan. So ang requirement ra gyud if you want to serve the Lord is obedience. So if you have that in your heart, kugihan ka. Gitawag kag kugihan. And the reason why you are lazy because you are disobedient. Ingon ang Ginoo, mga kaigsunan, ingon diri sa Bible, for yourselves know how ye ought to follow us. Ya, di man ka follow kay tapulan man. Muna'y dako kayong problema. Pero tanawan ni tapulan, basta lingaw-lingaw. Complete attendance. Basta kaon, number 1 sa linya. Pero trabaho na, pangitaon pa. Asa naman to? Epidemya ni, mga kaigsunan ni katapulan. Verse number 8. Paminawa si Apostle Paul, ha? Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Mo na example, gipakita ni Apostle Paul, nga wala mi nagpabuhi, naning kamot mi. So, unsa may iyang gisulti nga balaod, mga kaigsunan, paminaw, i-apply ninyo sa inyong balay para mutagam ning mga tapulan. Verse 9, not because we have not power, ingon si Apostle Paul, pwede ba mi mo demand ninyo nga pakanami? Pero wala niya gi-oblige ang mga tao. Tanawan siya gingon, but to make ourselves an example unto you to follow us. Na ay example, mga kaigsunan. Ingon si Apostle Paul, ang among ipakita ninyo example, magkugi, magtrabaho, di mapabugat. Tanawa verse 10, i-apply ni. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Tanawag, unsa ka against ang Bible sa mga tapulan. Murag tabla ra ba? Ang tapulan, murag pamatyon na ba? Pamatyon. Mamatay makagdi ka pa kanon.
Ang mga tapulan, dili buhion, dili pasanayon. Puuhon. Paminaw mo. Kung sa may gusto nimo, ikay puuhon o kanang katapulan nimo, may puuhon nimo. Ang kapait ani kay kanin tapulan, wa magyud na siya kahibawon tapulan siya. Mo na ka problema. Wa mo siya kahibawon nga tapulan siya. Mo na di gyud matambalan. Mo na ilha imo ko galingon oy tapulan ba ka udi? Ang ilanan sa tapulan makatulog ra nga kakatag ang palibot. Makaliok-liok ras kusina nga gaaway diha ang plato, kutsara, baso, nag-away sa lababo. Okay ra kay niya. Pero kaning kugihan, sambud kay pananaw na. Muna di siya ka ako nga di na niya trabahoon kay ngano man bisag iya pa nang iya na nga responsibilidad o dili iyang responsibilidad pag nakita niya iya gina trabahoon kay ngano man dili siya makahapsay sa iyang una-una ba kung naay katag. They work. Muna ilanan. Kumusta mo kagalingon? Ingon ana ba ka? Kaning kugihan, di gyud ni siya makaako nga nagkatag ang sagbot sa sawg. Kaning kugihan. Pero kaning tapulan, ay punan pa. Punan pa sagbot. Sagbot naman, di katag tanan. Kapuyo aning tapulan lagi. Kung ang cleanliness is next to godliness, ang laziness is what? Kamu na yung nahuna, anak. Ang laziness is what? So na dito sa wickedness. Mo na yung problema. So, lazy members are not fun at all. They are problems. Muna niyo si Apostle Paul ay na sila pakana. I-apply sa inyong balay. I-apply sa inyong balay ni. Para mo tagam ni mga kaigsunan ni mga tapulan. May sunod Domingo, asa naman si Juan? Wa na pastor, di nakalakaw. Usa ka semana nang way kaon. May bawaan gini di nakasimba. Kaya wa na pakan Unsaon na lang. Nya dako ra bag budget ning mga tapulan kay ang mga kugihan gamay na nagkanon. Kay pero ang kani mga tapulan, mga kaigsuonan, perting naghanag budget kaon ani oy. Kay tuwa man ilang kugi dito. Tuwa ilang kugi dito. Kani mga kugihan mukaon lang gamay kay ngano daghang pa trabahoon. Pero kaning mga tapulan, they have all the time to eat. Lazy. Letter K. K nga dili okay. It had some gossipers. Naay gossipers sa church in Thessalonica. And I do believe sa mga churches today, naagyapon ni. Muna ito lang ni pangitaon kinsa ni sila mga kaigsunan. 2 Thessalonians, in 2 Thessalonians chapter 3, 11 to 12. 11 to 12, sumpay. Ingos Bible, for we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies, classmate ning tapulan o kanang himantayon. Pag tapulan gani ka, marites ka. Di ba kadakong problema ana? Kaning mga marites, tapulan. Kaning mga tapulan, marites. Lipayas mga laki, oy, kay babae raman, marites.
Kay bobo mo nga, naapoy marites nga laki? Busybodies. Mga kaigsunan kaning busybodies, dili na kugihan in town. Dili na. Tanawag meaning, unsay meaning sa busybodies? Himantayon. Dili na kugihan. Himantayon. Why silingan? Why silingan? Verse 12. Verse 12. Now them that are such, paminaw, them that are such we command and exhort you by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. Paghilom, sig panabi. Paghilom, trabaho. Amen? Para ka makakaon. Kaya di na rin ba kapakanon? Quietness. Instruction sa mga marites o mga tapulan. Kamong mga tapulan o marites, gimanduan ko kamo. By our Lord Jesus Christ, nga sa hilom kamo magtrabaho o kauna ang inyong abot sa tinrabahuan. Ayaw kauna ng abot sa uban. Kay mo man yung problema nin tapulan, bisig pangayo. Nyag di tagaan, imarites ka. Hakog. Mo na problema ani mga tapulan, kayuan, o tabian. Yung di na malang ka maghago, mga kaigsuunan. Aron makakaon ka. Kaysa sige ka og kanang pangitag sa imo ichismis diha niya, ikaw man, mangayo ra po di ay kag pagkaon. Dili na okay. Bisag na timing na siya sa letter K, di yun na siya okay yun. Katapusan, letter L. It had some disobedient members. Nagsumpay-sumpay ra gyud ang problema mga igsoon. Tapulan, tabian, masinupakon. 2 Thessalonians chapter 3, 13 to 15. 13 to 15. Ingos Bible, but ye, brethren, be not weary in well-doing. Ayaw kakapoy sa pagkakugihan. Kaning kuan ka ba kanang magtrabaho ka, ayaw kakapoy-kapoy diha. Verse 14, and if any man obey not our words by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Tiyan na. Unsay silot ani mga tapulan, tabian, ug kaning masinupakon, ayaw pakana, ayaw kuyugi. Para siya maulawan. So, kuyugan man ni. Labi na ka nang kanang kuan, kalingawan, kuyug ko. Pero magpapliti. Wa man ay kwarta ng mga tapulan. Sa may kwarta ng tapulan. God is fair. Kaya ba mo nga nagkalisod ng mga tao? Na ani nga mga problema, sakit, sickness. Tapulan, tabian, og masinupakon. Na ani. Sa to pa, mo na nagkalisod. Kung kamao lang yung kamutuman, kay ang Ginoo mo giya magyud nimo ngadto sa kadaugan. Kung kamao lang kamutuman, i-apply na diri sa Bible. Learn and do what the Bible says. Makita nimo ang kadaugan sa kinabuhi. Pero kung naakas kapildihan niya, pasanginlan pa nimo gobyerno, hasta presidente, imo papasanginlan, huwag na kailan nimo. Kung nagkapait na ni mga tao, magkalisod gani, presidente pasanginlan. O pag gani, paglingkod, nagrally na ka. Muna dako kay problema sa mga tao karon. Kaya nga naman, we disobey kung unsay angay buhaton para mulampos ba
O, arita, dinalata mo adto sa layo, arita simbahan. Naabay giya diri para gubon ka? Naabay giya diri para magkalisod ka? Unsa may giya na to diri? Di ba para muuswag? O, ang nituman, mo'y muuswag. Nya, sidang muuswag na, maglain na imong buot. Ay tuman gud tagod unsay gisulti sa Ginoo kay ang tinguha sa Ginoo nato panalanginan man ta. Pero he cannot bless the lazy. He cannot bless the marites, the busybodies. He cannot bless the disobedient. Mo na nga magkalisod ang mga tao, mga kaigsunan. Mo ni. Ingon diri sa Bible, mga igsoon, ayaw kakapoy, in verse number 14, kung naay dili mo tuman, ayaw kuyugi. Ayaw kuyugi. Pero ayaw awaya. Wa man ingon ang Ginoo awaya sila. Ingon na ang Ginoo, ayaw kuyugi kay matapulan kag apil, mas makatakod naman yung pagkatapulan kaysa pagkakugihan. Amen? Kay kaning pagkakugihan, naa ka sa puti. Ang kaning pagkatapulan, naa ka sa itom, asa may makatakod. Di yun makalubad ng puti. Ang kanunay malubaran, ang puti yun. Are you listening? Muna ayaw yun pakigsagol sa imong kaugalingon aning mga tawhana. Kaya nga naman, malubaran ka sa ilang mga kalidad. Pero, in verse number 15, yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Amen? Mo na pagkahuman ni mo kasaba, ina dayon, I love you. Di na magkuyog. Di ba? Dili ta mangaway, kundili mag-amping ta. Mag-amping. Okay, kani. Para sa mga kugihan. Ingon sa Bible, ayaw mo kakapoy sa pagkakugihan. Padayon lang. Kay mo ani ra ka sa kadlaw. Unya likayin ni mga tawhana, tapulan, tabian, o kaning masinupakon, likayi. Ayaw kuyugi, ayaw sa tuguti nga ang imong resources, may imuhang ipakaon dito. Ningon ang Ginoo, ayaw. Amen? Mamali problema, oh. Kasi gana mo na yung problema sa church, sa gobyerno, sa pamilya, na ay mga tao nga usikan kaayo. Tapulan, usikan na sila. So, hala, lingaw-lingaw sa kinabuhi. Pag-abot sa panahon, nasakit, nagkalisod, ang katuing taon, nag-amping, nagtipid, mo'y magkabuang. Mo'y magkalisod o kanabitong kuhan. Kaya nga naman, ikaw naman mo'y nanahimong dautan. Kaya di ka mutabang. Kanya katong nag-usik-usik, naglingaw-lingaw, nagsuroy-suroy, hala, gasto diri, gasto dito, kiat diri, kiat dito. Sa diyang naguba na kinabuhi. Magpabugat nga to sa nag-amping, nagkugi, nagtigom. Laliman ka na tanawa sa mga hustisya diha. Muna niyo ng Bible, ikayin na sila. Nya ganahan mo likayan mo? O kamoy mo likay? Asa yung ganahan? Kamoy likayan o kamoy mo likay? Pagpili mo ba? Uy, pagpili mo, uy. Unsay mo ganahan? Ikay mo likay, ikay likayan. O, ang tanan nga mo likay, go to Malakay. Di ba? Kay para inigduol anang mga tapulan, tudloig tithes. Di na napaduol ni mo. Tudloig og service to the Lord. Di naman kay tithes na ang naa sa Malakay. Hasta man na sa pagpangalagad.
Tudloig malakay. Di ba mo na mulikay? Mo na kapait ani mga kuan, mani mga problema mga kaigsunan. So let's stop this problem. Ato na hunungon. Tuguti nga kita may mulikay, dili kita likayan kay sakit kay nilikayan taw Mura tag nay sakit. O sakit bitaw ni. Mo na ningon na may likayan ka. Amen. Nagpasalamat ba mo sa teaching? Amen. Walay nalain diha. Ayaw kong kalainin ninyo, nibasar ako. Kay maura ba na kasigaran, mabitin ni daghan kay mga pastor, mahadlok sila muwali ang mga sakit, mga kaigsunan, kay nga naman, maglain man tanaw sa mga tao. Pero bahala, oray mo diha, gisugo ra ko sa Ginoo. Amen? Na? Kung nituo ka sa Ginoo, magkuyog ta. Kung wa kay pagtuo sa Ginoo, maglagyo ta. Di ba? Nga naman, Ginoo may mubuhi na mo. Pero wag ko'y palayason dire. Di lang mo pakanon. Di lang mo kuyugan. Pero di awayon. Dili palayason. Kaya man ang Ginoo nga, count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Igsuon man ta. Di ba? Brother. Ay, kuyog na ko, brother. Brother, ayag ka na ako ang abot. Paghago diha. Amen? Okay man na mga kaigsunan, magtinabangay ta, na maghatag, na dawat ta, hatag na sad ta, ano ba? Okay man na. Pero kanang, ikaw ra pirmi mo ay magpabugat o asa ka maadto. Mabitaw na kanay mga tapulan. Kompleto sila listahan. Asang pista ron. Uy, Kristohano na ka, oy. Wala tayo pista. Gihunong na sa Bible. Kanang feast. New moons. Kanang mga moons diha. Wala na sa atong kinabuhi. Pero tanawa, tanawa, kompleto. Tanawa. Susihan na sila, kompleto na, asa dapit ang kanang mga naay fiesta. Kompleto na sila. Kay bawa magana sila asa mga barangaya ang nanghatag. Katulton na sila. Unya, kay bawa na sila sa tanang pwede na mong kuhaon sa gobyerno. Kung anak tas Ginoo, adtor tas Ginoo kuha. Pagkaninduta. Presko permi. Amen? So praise God for this lesson mga igsoon. Pasalamat gyud ta sa Thessalonian Church. Mao na nga nadasig ang kaning Macedonia sa Thessalonians, wa gyud nila gibuhat ni. Wa gyud nila gibuhat ni, mao na nga gipasigarbo og ayo sa Bible, gipasigarbo og ayo ni Apostol Paul ang Macedonian Church sa pagkakugihan, sa pagkamagihatagon. Gipasigarbo niya asa nagkat-on ang Thessalonians, ang kanang Macedonian sa Thessalonians. O ginaot pa maka-learn ta ni. Hinaot pa maka-learn ta ni. So unsa man ni shout out sa mga tapulan? #tapulan. Ato na sila madlungon. Mo na matag pamilya, kaya kaning simbahan magod usa ka dakong pamilya nga minugna og mga ginagmay nga mga pamilya. So anha na to sugdan diha og ayo. Diha sa inyong panimalay badlunga gyud ang tapulan gyud. Kita mga ginikanan tan-aw na to itong mga anak nga dili magtapulan. Kay ngano man usa ka adlaw mga matay ta. Kung kana sila tapulan gyapon na pagkaluoya ana nila. Among anak, akong gingnan. Kinanglan makakaton jud kag trabaho. Kay ngano? Bisag binlan pa kanamog milyon-milyon. Di ni ka sugakod sa imong mga paggasto kay tapulan man ka. Kung magtinapulan ba ang anak, bisag pila pa na ka milyon, hurot na. Di ba? Kay di man na sila kamao mo value sa usay na diha.
Bisag kung sa pakanindot ng balay, ibili nimo ibaligya na. Bisag pila pa kasakyanan diha, ay, kung dili na ibaligya, mga guba na. Kaya kanita pulan, igo naman na mo sakay, di man na magpaminaw, gusay problema sa sakyanan. Inighunong na, guba na. Di ba? Di yun nakamao mo paayo. Kaya wa may kwarta ng tapulan good. Muna ato ni likayan mga kaigsunan. Sugod sa panimalay, badlungan na ninyo mga tapulan ninyo mga anak para mo tuman yun na ay napakana. Okay. So mga tapulan, hunong na ha. Hunong na. Sa dihang manguli mo, pangayon mong pasaylo sa inyong ginikanan, sorry kay ma, kay ang akong higdaan wag yun ako napilo. No? Ang ako mga sanina, inighubo, lalimad ka, inighubo sa midyas, to dito pak, dito, niya, kuman, nagkasunis pak, dito, kuman, sanina pak, dito, ang ginikanan taon may mamunit. Uy, hunong na mo ana, uy, naunsa biya mo. Nya unsa man ang inyong kanang butangan kanang bulingon diha mo labar na nag-iya. Nga inigbutan nimo diha mangita day ka dito si limpyo na tong kuyawa. Unya ang limpyo di pa kabaw mamalansa, di kay mo mamilo. Magsagol ang limpyo ug ang hugaw. Sige ato na nahunongon bisyuha kay di na maayo. Amen. Okay, let's bow our head. Let's close our eyes. Let's thank the Lord for the rebukes that He gave to us today. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful lesson, oh God, that could make our future brighter and moving forward to success. And I pray, dear God, that you will bless your people to be diligent and to be obedient to your words, oh God. Kay wa gyud tudlo nimo nga ang direksyon makaguba sa among kinabuhi. Everything is for our good and for a brighter future. So thank you, dear God, for rebuking us. Thank you for the Holy Spirit within us, helping us to understand your message. I pray, dear God, and commit to you your people. Let them come, O God, to thank you, to praise you, to ask forgiveness. Kung naaman gani, namadlungan sa kaugalingon namo karon, I pray, dear God, that we will be honest enough to come to ask forgiveness and to thank you for being our God and for loving us that much. Thank you, Lord, for this opportunity to come. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. All right, gibadlong ka sa Ginoo mga igsoon.